Ilang beses mo na naramdaman ang matinding pagnanais na maging mas malapit sa Diyos. Ngunit sa parehong oras, natagpuan mo ang iyong sarili na nawala sa gitna ng pagmamadali, pagkagambala at pag-aalala sa pang-araw-araw na buhay. Nagising ka na ba sa umaga at naramdaman mo na ang iyong puso ay malayo sa presensya ng Diyos? Marahil ay gusto mo pang maghangad ng higit pa, magdasal ng higit pa, magbigay ng higit pa sa iyong sarili. Ngunit tila laging may pumipigil sa iyo. Maging ito ay pagod, pagkabalisa, pag-aalala o kahit na ang pakiramdam ng espiritual na kahungkagan na nagpipilit na manatili. Ngayong umaga, gusto kong tanungin ka ng isang taos-pusong tanong na maaring magbago sa takbo ng iyong araw. Buong puso mo bang hinahanap ang Diyos, hindi mekanikal, hindi lamang dahil sa obligasyon o kaugalian, ngunit sa katotohanan, na may tunay na pagnanais, na may gutom na kaluluwa na sumisigaw para sa higit na presensya ng Panginoon? Ang katotohanan ay madalas tayong nasanay sa espiritual na kababawan. Mabilis kaming nagdarasal, nagbabasa ng isang talata ng walang obligasyon, at pagkatapos ay bumalik sa pagmamadali at pagmamadali ng buhay. Ngunit ang ating mga puso ay nananatiling uhaw. Nararamdaman natin ang kahungkagan na hindi kayang punan ng iba. Dahil ang Diyos lamang ang may kapangyarihang pawiin ang uhaw ng ating kaluluwa. At alam mo ba kung ano ang pinakamaganda? Hindi itinatakwil ng Diyos ang isang bagbag na puso na nauuhaw sa Kanya. Sinasabi sa atin ng Biblia sa Jeremias Kabanata 20, talatang 13, "Hanapin ninyo ako at masusumpungan ako, kapag hinahanap ninyo ako ng buong puso ninyo." Nangangahulugan ito na kapag taimtim tayong lumalapit sa Diyos, na may tunay na pagnanais na makilala siya, hinahayaan niya tayong mahanap siya. Inihahayag niya ang kanyang sarili, nagsasalita siya, hinipo niya, nagbabago siya. Marahil ay nabubuhay ka sa isang panahon na tila malamig ang laha. Ang iyong pananampalataya ay hindi na pareho. Ang ningas na kanina ay nagniningas sa loob mo ngayon ay tila isang mahinang baga. Ngunit nais kong ipaalala sa iyo, ang Diyos ay maaring muling magpasiklab sa apoy na iyon. Maaari niyang i-renew ang iyong espiritu, ibalik ang iyong pakikipag-isa at ipamuhay ka sa mga bagong karanasan kasama siya. Ngunit upang magawa ito, kailangan mong maghana, kailangan mong gusto, kailangan mong gawin ang unang hakbang. At ang paghahanap sa Diyos ng buong puso ay higit pa sa magagandang salita. Ito ay isang paninindigan sa buhay. Nagising ito at nagsasabing, "Panginoon, bago ang anumang bagay, gusto ko ang iyong presensya. Bago ko buksan ang social media, bago ako tumingin sa aking telepono, bago ako mag-alala tungkol sa mga gawain sa araw na ito, gusto kong makipag-usap sa iyo." Ang simple ngunit makapangyarihang desisyong ito ay lubos na makakapagpabago sa paraan ng iyong pamumuhay. Sa mga matalik na sandali na ito, kasama ang Diyos na tatanggap payo ng lakas upang harapin ang mga hamon. Na tayo ay may karunungan sa paggawa ng mga desisyon. Na makatagpo tayo ng kapayapaan sa gitna ng mga bagyo. Na nararamdaman natin ang hindi nakikita ngunit tunay na yakap na tanging ang banal na espiritu ang makapagbibigay. At kung narito ka ngayon, nakikinig sa mga salitang ito ay dahil tinatawag ka ng Diyos na mas malapit. Hindi nagkataon na nakita mo ang video na ito ngayon. Hindi nagkataon na dumating sa iyo ang mensaheng ito. Sinasabi ng Diyos, anak, gusto kong gumugol na mas maraming oras kasama ka. Gusto kong ipakita sa iyo ang mga bagay na hindi mo pa nakikita. Gusto kitang dalhin sa mas malalim na antas ng pagpapalagayang loob sa akin. Kaya, kung gusto mo ito, manalangin ngayon, kasama ako, na nagsasabi, Panginoon, nais kong hanapin ka ng buong puso ko. Alisin mo sa akin ang lahat ng espiritual na lamig, lahat ng kaguluhan, lahat ng katamaran, lahat ng kawalan ng kalooban. Ilagay mo sa akin ang nag-aalab na pagnanais na makasama mo araw-araw. Magsalita ka sa akin, turuan mo ako, baguhin mo ako. Hindi ko na gustong mamuhay ng malayo sa iyo. Kung ang panalangin na ito ay may katuturan sa iyo, inaanyayahan kita na iwanan ang parirala dito sa mga komento. Panginoon, nais kitang hanapin ng buong puso ko. Ito ang iyong magiging gawa ng pananampalataya, ang iyong pampublikong pagpapahayag na gusto mo ng higit pa mula sa Diyos. At bago natin tapusin ang sandaling ito, huwag kalimutan, iwanan ang iyong gusto, ibahagi ang panalangin ito sa isang taong nangangailangan ng mensaheng ito at mag-subscribe sa channel upang patuloy na makatanggap ng mga panalangin na magpapatibay sa iyong pananampalataya at sa iyong paglakad kasama ng Diyos. Ngayong naipahayag mo na ang iyong pagnanais na hanapin ang Diyos ng buong puso mo, nais kong pagnilayan ka ng mas malalim. Ang paghahanap sa Panginoon ay hindi lamang isang hiwalay na gawain na ginagawa sa isang sandali ng damdamin. Ito ay isang pang-araw-araw na desisyon, isang pamumuhay, isang pagpipilian na in-renew natin tuwing umaga. Ilang beses na ba tayong nagsimulang mabuti, naudyukan, nasasabik,
puno ng pananampalataya, ngunit sa paglipas ng mga araw, hinahayaan nating madala muli ang ating mga abala. Nagiging mahirap ang routine, lumilitaw ang mga problema, ang mga alalahanin ay sumisira sa atin, at biglang, hindi na natin inuuna ang ating oras sa Diyos. At alam mo ba kung ano ang mangyayari kapag ito ay naging isang cycle? Nagsisimula kaming makaramdam muli ng kawalan ng laman, kawalan ng layunin, pagkabalisa sa aming kaluluwa, na parang may laging nawawala. Ito ang dahilan kung bakit ang Diyos, sa kanyang walang hanggang karunungan, ay nag-aanyaya sa atin na patuloy na hanapin siya. Alam niya na ang ating mga puso ay pabago-bago. Alam niya na tayo ay madaling magambala. Ngunit gayunpaman, patuloy niya tayong tinatawag na may pasensya at pagmamahal. Alam mo ba ang pakiramdam na naliligaw? Hindi alam kung aling direksyon ang katahakin. Maraming beses na nangyayari ito ng eksakto, dahil sinisikap nating mamuhay sa pamamagitan ng sarili nating lakas, nang hindi nakikinig sa tinig ng Diyos. At ang pinakamagandang bagay ay hindi hinihingi ng Panginoon na maging perpekto tayo para makilala siya. Sa kabaligtaran, tinatawag niya tayo ng eksakto kung ano tayo, pagod, may depekto, nalilito, ngunit may tapat na puso. Marahil ay iniisip mo ngayon, ngunit paano ko hahanapin ang Diyos ng buong puso ko? Saan ako magsisimula? At ang sagot ay simple, magsimula sa kung ano ang mayroon ka ngayon. Huwag maghintay para sa perpektong sandali. Huwag hintayin na maging kalmado ang iyong isip at maayos ang lahat. Hanapin ang Diyos ngayon, gamit ang mga salita na nagmumula sa iyong kaluluwa, nang may katapatan na umiiral sa loob mo. Maglaan ng ilang minuto sa iyong umaga para makipag-usap sa Diyos. Buksan ang Biblia, kahit na magbasa lamang ng isang talata. Kumanta ng isang awit na nagpapaalala sa iyo ng pag-ibig ng Diyos. Magsalita ng maikling panalangin sa buong araw. At higit sa lahat, buksan mo ang iyong puso para makinig. Minsan sinasagot tayo ng Diyos sa katahimikan, sa maliliit na bagay sa pang-araw-araw na buhay, sa hindi inaasahang yakap, sa isang salita na sinasabi ng isang tao, o kahit sa pamamagitan ng isang video na tulad nito. Ang tunay na paghahanap sa Diyos ay nagbabago ng ating pananaw sa buhay. Nagsisimula tayong makakita ng mga problema na may higit na pag-asa, mga hamon na may higit na pananampalataya, at kahit pasakit na may higit na layunin. Ang kapayapaang nagmumula sa presensya ng Diyos ay hindi ang kawalan ng mga problema, ngunit ang katiyakan na, kahit sa gitna ng mga pakikibaka, siya ay kasama natin. At tingnan mo, kung sa tingin mo ay mahina ang iyong pananampalataya, alamin na hindi kay tinatakwil ng Diyos dahil diyan. Sa kabaligtaran, tiyak na sa mga sandaling ito ng kahinaan ang higit na ninanais ng Panginoon na palakasin ka. Sinasabi ng Biblia na hindi hinahamak ng Diyos ang isang bagbag at nagsisising puso. Kapag lumapit ka sa Kanya na nagsasabing, Panginoon, hindi ko alam kung saan magsisimula, ngunit gusto kitang hanapin, ngumiti siya at tinatanggap ka sa Kanyang mga bisig. Kaya, paano naman ang pagpapanibago ng pangakong ito sa Panginoon ngayon? Ipikit mo ang iyong mga mata kung nasaan ka at manalangin kasama ko. Ama, sa sandaling ito ay nais kong i-renew ang aking desisyon na hanapin ka. Alam kong madalas akong lumayo sa aking sarili, hinayaan kong mangibabaw sa akin ang routine, at nakalimutan na unahin ka. Ngunit ngayon, buong puso ko, nais kong sabihin, gusto ko ng higit pa sa iyong presensya. Nais kong marinig ang iyong tinig, madama ang iyong pangangalaga, at mamuhay ayon sa iyong kalooban. I-renew sa akin ang pagnanais na makasama mo araw-araw. Kung ang panalangin ito ay nagsalita sa iyo, isulat dito sa mga komento. Pinipili kong hanapin ka araw-araw, Panginoon. Ito ay magiging isang milestone sa bagong oras na ito na magsisimula sa iyong buhay ngayon. At bago tayo magpatuloy sa susunod na bahagi ng sandaling ito ng pananampalataya, hinihiling ko sa iyo, iwanan ang iyong like sa video na ito, ibahagi sa taong mahal mo at, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, magsignop ngayon at i-activate ang bell, na patuloy na tumanggap ng mga salita at panalangin na magpapatibay sa iyong pananampalataya. Ngayong nabago na natin ang ating desisyon na hanapin ang Diyos ng buong puso, nais kong dalhin ka sa mas malalim na paglalakbay. Anong mga bahagi ng iyong buhay ang kailangan pangganap na isuko sa Panginoon? Dahil ang paghahanap sa Diyos ng buong puso ay nangangahulugan din ng pagpapakawala sa lahat ng bagay na naghihiwalay sa atin sa Kanya. Kung minsan, ang pumipigil sa atin na mamuhay ng isang matalik na buhay sa Diyos ay hindi kakulangan ng oras, bagkus ang ating mga prioridad ay magkakahalo. Gumugugol tayo ng maraming oras sa social media, sa walang laman na pag-uusap, nag-aalala tungkol sa mga bagay na hindi natin makontrol, at sa huli ay isinasantabi natin ang talagang mahalaga, ang ating koneksyon sa Ama. Mahalagang tandaan na alam ng Diyos ang bawat detalye ng ating puso.
Alam niya kung kailan taos-puso ang ating paghahanap at kung kailan tayo nagsusumika. At ang totoo ay ayaw niya na mababaw na paghahanap mula sa atin. Nais ng Diyos ang isang tunay, matalik at nagbabagong relasyon. Marahil ikaw ay nahihirapan sa panghihina ng loob na may kakulangan ng espiritual na paganya. Siguro pakiramdam mo ay hindi umaabot sa kisame ang iyong mga panalangin. Ngunit alamin na ang Diyos ay nakikinig sa bawat bulong ng iyong puso. Kahit na sa tingin mo siya ay tahimik, siya ay gumagawa sa likod ng mga eksena. Inihahanda ang iyong puso para sa isang bagong panahon ng komunyon. Ang paghahanap sa Diyos ng buong puso ay nangangahulugan din ng pagkatutong magtiwala sa mga proseso. Nangangahulugan ito ng pag-unawa na, madalas, ang pananahimik ng Diyos ay isang paraan ng pagtuturo sa atin na magtiyaga, magtiwala ng hindi nakikita, magpatuloy sa pagdarasal kahit na wala tayong nararamdaman. At gusto kong hikayatin ka, magpatuloy. Patuloy na maghanap, patuloy na manalangin, patuloy na buksan ang Biblia, patuloy na maglaan ng oras upang maging sa presensya ng Diyos. Huwag sumuko. Ang sagot ng Diyos ay maaring mas malapit kaysa sa iyong iniisip. May mga pangako sa salita na para sa mga taong nagpasiyang hanapin ang Diyos ng tapa. Sa Santiago Kabanata 4, versikulo 8, nasusulat, "Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo." Napakagandang pangako. Ang Diyos ay hindi malayo. Siya ay naghihintay lamang sa ating hakbang ng pananampalataya. Kaya, kung naroroon ka ngayon, marahil na may mga luha sa iyong mga mata, pakiramdam na kailangan mo ng isang espiritual na pagbabago, alamin ito, tinatawag ka ng Diyos na mas malapit. Nais niyang ibalik ang iyong pananampalataya, i-renew ang iyong espiritu at buhayin muli ang ningas na minsan ay nagningas ng maliwanag sa loob mo. Magdarasal pa ba tayo ng isang beses na magkasama? Ipikit ang iyong mga mata, huminga na malalim at ipahayag sa akin. Panginoon, nagpapasalamat ako sa iyo sa umagang ito, sa espesyal na sandaling ito sa iyong presensya. Kinikilala ko na hindi ko ito magagawa ng mag-isa. Kailangan kita, kailangan ko ang iyong patnubay, ang iyong lakas, ang iyong kapayapaan. Nais kitang hanapin ng buong puso, hindi lamang ngayon, kundi sa bawat araw ng aking buhay. Ilayo mo sa akin ang bawat kaguluhan, bawat lamig, lahat ng bagay na nagpapalayo sa akin sa iyo. Turuan mo akong mahalin ka ng higit pa, at magtiwala sa iyo ng higit pa, upang magtiwala sa iyo, ang aking puso, at ang aking puso. Kaluluwa. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kung taimtim mong dinasal ang panalangin ito, iniimbitahan kitang mag-iwan ng komento sa ibaba. Panginoon, ngayon ay pinili kong hanapin ka ng buong puso ko. Isulat ang pangungusap na ito ng may pananampalataya, bilang kampublikong pangako sa Diyos. At bago ako magsara, nais kong tanungin ka, tulad ng video na ito, ibahagi sa isang taong kailangang marinig ang mensaheng ito, at mag-subscribe sa channel upang patuloy na makatanggap ng mga panalangin na magpapatibay sa iyong espiritual na buhay. Laging tandaan, ang Diyos ay mas malapit kaysa sa iyong inaakala. Ang kailangan lang ay isang hakbang patungo sa Kanya, at Siya ay darating upang salubungin ka. Naway mapuno ang iyong araw ng presensya ng Diyos at naway magsimula na ang bagong yugto ng paghahanap at pagpapalagayang ito.